Pinagtaksilan, inagawan ng anak, ibinenta ang dangal. Sa loob ng marangyang bahay na itinayo ko mula sa sarili kong pawis, ang sarili kong asawa at biyenan ang nagbaon sa akin sa hukay ng kabaliwan. Ngunit hindi nila alam, ang babaeng tinawag nilang baliw ay muling magbabalik bilang kanilang pinakamalalang bangungot. Handa ka na bang makita ang pagbagsak ng mga mapang-api? Huwag mong ipilit ang sarili mo, Elena. Nakakasawa na ang makita ang mukha mong parang laging pasan ng daigdig. Ang mga salitang yon mula kay Anton ay parang isang malamig na lason na dahan-dahang gumagapang sa aking dibdib. Nakatayo ako sa labas ng aming silid. Bit-bit ang isang maliit na kahon ng relos na pinag-ipunan ko ng halos 1 taon. Gusto ko siyang sorpresahin para sa aming ika-10 anibersaryo ng kasal. Ngunit bago ko pa man maipit ang hawakan ng pinto, ang boses ng lalaking pinangakuan ko ng habambuhay ay narinig kong nakikipagtawanan sa kanyang ina, si Doña Imelda. Kahit ang mga katulong natin ay mas presentable pa kaysa sa kanya. Anak, dugtong ni Doña Imelda na may halong pangungutya. Tingnan mo ang mga kamay niya. Magaspang at puno ng kalyo. Hindi mo na siya pwedeng iharap sa mga kliyente mo. Nakakahiya. Tumingin ako sa sarili kong mga kamay. Ang mga kalyong yon ay bunga ng paglalaba ko ng kanilang mga mamahaling damit na ayaw nilang ipasok sa washing machine. Ang pagkapagod sa aking mga mata ay dahil sa paggising ko ng madaling araw para ihanda ang lahat ng kailangan nila bago pa man sumikat ang araw. Ang bawat sugat at peklat sa aking balat ay mga medalya ng aking pagsisilbi, ngunit sa paningin nila, ang mga ito ay dumi na dapat ikahiya. Dahan-dahan kong pinihit ang pintuan. Nakita ko silang dalawa na komportableng nakaupo habang si Anton ay abala sa pagtipa sa kanyang cellphone. Isang abiso ng mensahe ang tumunog mula sa kanyang telepono at kahit mula sa malayo, nakita ko ang isang pangalan na may kalakip na simbolo ng puso. Hindi ko na kailangang hulaan kung sino yon. Anton, happy anniversary. Pilit kong pinatatag ang aking boses kahit na ang aking tuhod ay parang jelly sa panginginig. Inilapag ko ang regalo sa ibabaw ng mesa. Naghanda ako ng hapunan sa ibaba. Ang paborito mong kare-kare at bagoong na ako mismo ang gumawa. Bahagyang nag-angat ng tingin si Anton. Ngunit wala akong nakitang kahit anong init sa kanyang mga mata. Sabi ko naman sa'yo, hindi na kailangan. May dinner meeting ako kasama si Celine. Huwag mo na akong hintayin. Dinner meeting o date? Ang tanong na yon ay kusa na lang lumabas sa aking mga labi. Ang sakit na kanina pa nakabara sa aking lalamunan ay tila gustong sumabog. Nakita ko ang mensahe, Anton. Hindi ako bulag. 10 taon, Anton. 10 taon akong naging anino mo para lang magtagumpay ka, tapos ganito lang. Tumayo si Anton at lumapit sa akin. Hindi para yakapin ako, kundi para bigyan ako ng isang tingin na puno ng pagkamuhi. Iyon na nga ang problema, Elena. Masyado kang naging kampante sa pagiging anino. Nakalimutan mo ng maging babae. Look at you. You look like a mess. Wala ka ng ibang alam gawin kundi ang magreklamo at magmukhang biktima. Biglang sumingit si Doña Imelda. Tumayo siya at lumapit sa amin nang may mapaglarong ngiti sa kanyang mga labi. Huwag mong sigawan ang anak ko sa loob ng pamamahay na ito, Elena. Tandaan mo, wala kang dinalang kahit isang kusing nang pumasok ka sa pamilyang ito. Utang mo sa amin ang bawat butil ng kanin na isinusubo mo. Pero ako ang nagtrabaho. Ako ang nag-alaga sa negosyo niyo habang nalulugi kayo. Sigaw ko, kasabay ng pagtulo ng aking mga luha na hindi ko na napigilan. Isang malakas na pagtulak ang ginawa ni Anton sa aking balikat. Nawalan ako ng balanse at napaupo sa sahig. Ang maliit na kahon ng relos na inilaan ko para sa kanya ay tumalsik at bumukas. Ang kristal nito ay nagkadurog-durog sa sahig gaya ng aking puso. Ang tunog ng pagkakabasag nito ay tila isang hudyat ng pagtatapos ng lahat ng aking pinaniwalaan.
Huwag kang mag-eskandalo rito, Elena. Banta ni Anton habang inaayos ang kanyang kurbata. Mabuti pa, magpahinga ka na muna. Mukhang hindi na tama ang takbo ng isip mo. Masyado ka ng paranoid. Lumapit sa akin si Doña Imelda at bumulong. Sapat na para kaming dalawa lang ang makarinig. Huwag kang mag-alala. Kukunin namin ang lahat sa'yo, pati si Maya. Isang baliw na ina ay walang karapatan sa isang tagapagmana. Nanigas ang aking buong katawan. Ang takot na mawala ang aking anak ay mas matindi pa kaysa sa sakit ng pagtataksil ni Anton. Sinubukan kong tumayo para habulin siya, ngunit hinarangan ako ni Doña Imelda. Nakita ko si Anton na lumabas ng pinto nang hindi man lang lumingon. Tila ba isa lamang akong basahan na nadaanan niya sa daan. Naiwan akong nakasalampak sa malamig na sahig, sa gitna ng mga piraso ng basag na kristal, at ang amoy ng luma naming silid na dati ay puno ng pangarap. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay tila isang mabigat na kumot na sumasakal sa akin. Napatingin ako sa labas ng bintana kung saan nagsisimula nang pumatak ang ulan. Ang bawat patak nito sa bubungan ay tila ba nakikidalamhati sa aking pagkawasak. Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanya, sa bawat sakripisyong ibinigay ko para sa pamilyang ito. Bakit sa huli, ako pa ang naiwan sa gitna ng ulan, sugatan at walang masisilungan? Ganito na lang ba talaga ang halaga ng isang babaeng nagmahal ng tapat? Nakatitig ako sa kisaming kasing puti ng mga ulap, ngunit ang tanging nararamdaman ko ay ang bigat ng 1,000 toneladang bato sa aking dibdib. Ang paligid ay amoy gamot at klorina, isang amoy na sumusuntok sa aking sikmura at nagpapaalala sa akin na wala na ako sa loob ng aming bahay. Ang bawat sulok ng silid na ito ay malamig, walang buhay, at tila hinihigop ang natitira kong lakas. Sinubukan kong igalaw ang aking mga kamay, ngunit naramdaman ko ang mahigpit na pagkakagapos ng mga panali sa aking pulso. Ang bawat pagtatangka kong kumawala ay nagdudulot lamang ng hapdi sa aking balat. Isang hapdi na hindi mapapantayan ang kirot na narito sa loob ng aking puso. Ang huling alaala ko ay ang pagdating ng mga lalaking nakauniporme, ang marahas nilang paghawak sa aking mga braso habang si Anton at ang kanyang ina ay nakatingin lang sa malayo, tila nanonood ng isang palabas na sila mismo ang sumulat. Ang mga pagsamo ko, ang mga sigaw ko para kay Maya, lahat ay natunaw sa dilim ng gabing iyon. Narinig ko ang marahang pagbukas ng mabigat na pinto. Ang tunog ng mga yabag ng sapatos sa semento ay dahan-dahang lumalapit. Bawat hakbang ay tila isang paghatol sa aking kinabukasan. Inasahan ko ang isang nurse o doktor, ngunit ang mukhang sumungaw sa aking paningin ay ang lalaking naging sentro ng aking mundo sa loob ng 10 taon. Si Anton. Maayos ang kanyang suot, walang bakas ng puyat o pag-aalala. Tila ba galing lang siya sa isang masayang bakasyon. "Gising ka na pala, Elena," wika niya sa isang boses na kasing lamig ng yelo. Wala man lang bakas ng pagsisisi sa kanyang mga mata. Sabi ng doktor, "Kailangan mo ng mahabang pahinga. Masyado nang napagod ang isip mo." "Bakit, Anton?" Ang boses ko ay halos pabulong na lang dahil sa tuyot kong lalamunan. "Bakit mo ginagawa ito sa akin? Alam mong hindi ako baliw. Alam mong lahat ng sinasabi niyo ay kasinungalingan." Hindi siya sumagot. Sa halip, inilabas niya ang isang makapal na folder mula sa kanyang bitbit na bag. Inilapag niya ito sa ibabaw ng maliit na mesa sa tabi ng aking kama. Ang mga salitang nakasulat sa labas ng folder ay tila mga kutsilyong sumaksak sa aking paningin. "Petition for annulment and sole custody." "Piratahan mo na ito, Elena," sabi niya habang iniabot ang isang panulat. "Gawin natin itong madali para sa lahat. Kapag pumirma ka, titiyakin ko na hindi ka na mahihirapan dito. Bibigyan kita ng sapat na pondo para sa pagpapagamot mo." Ang custody ni Maya.
Naramdaman ko ang muling pag-init ng aking mga mata. Anton, huwag mong gawin ito. Huwag mong ilayo sa akin ang anak ko. Siya na lang ang meron ako. Isang mapait ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Wala ka ng kahit ano, Elena. Isang babaeng nasa loob ng mental institution ay walang karapatang magpalaki ng bata. Sinabi na namin kay Maya na kailangan mong maglakbay ng matagal para gumaling. Sa tingin mo ba, gugustuhin niyang makita ang nanay niya sa ganitong kalagayan? Kasabay ng kanyang mga salita ay ang pagpasok ni Doña Imelda sa silid. Bit-bit niya ang paboritong manika ni Maya, ang manikang ako mismo ang nagtahi para sa kaarawan ng aking anak. Pinaglaruan niya ang buhok ng manika bago ito itinapon sa basurahan sa sulok ng silid. Tapusin mo na yan, Anton. Utos ng aking biyenan. Naghihintay na si Celine sa labas. May party tayong pupuntahan para ipagdiwang ang bagong partnership ng kumpanya. Huwag nating hayaang masira ang gabi natin dahil sa isang baliw. Tumingin ako sa kanila. Sa 2 taong binuo ko ang buhay, ngunit ngayon ay siyang sumisira nito nang walang pag-aalinlangan. Ang bawat sakripisyo ko, ang bawat gabing hindi ako natulog para pagsilbihan sila, ang lahat ng perang minana ko mula sa aking ama na dahan-dahan nilang kinuha. Lahat ng yon ay nauwi sa puting silid na ito. Hindi ako pipirma. Wika ko ng may bagong determinasyon na nagmula sa kaibuturan ng aking pagkatao. Ang panginginig ng aking boses ay napalitan ng isang matigas na tono. Maaring nagawa niyo akong ikulong dito, ngunit hindi niyo makukuha ang pirma ko. Hindi niyo makukuha ang anak ko nang ganoon kadali. Lumapit si Anton at hinawakan ng mahigpit ang aking panga. Ramdam ko ang sakit ng kanyang mga daliri na bumaon sa aking balat. Magmatigas ka kung gusto mo, Elena. Pero tandaan mo, dito ka na mabubulok. Walang maniniwala sa'yo, walang makakarinig sa'yo. Para sa buong mundo, ikaw ay isang babaeng nawala na sa katinuan. Binitawan niya ako nang marahas at tumalikod. Sumunod sa kanya si Doña Imelda na may kasamang malakas na pag-irap. Nang bumagsak ang pinto at muling bumalik ang katahimikan, naiwan akong mag-isa sa dilim. Ang tanging naririnig ko na lamang ay ang sarili kong paghinga at ang mabilis na tibok ng aking puso. Tumingala ako sa kisame at hinayaan ang mga luha na dumaloy patungo sa aking mga tainga. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga luha ay hindi na dahil sa lungkot. Ito ay luha ng puot. Isang puot na kasing init ng baga. Magsisisi kayo. Isinusumpa ko sa pangalan ng aking ama at sa pagmamahal ko kay Maya, magsisisi kayo. Maaring ngayon ay nasa ilalim niyo ako, ngunit sa bawat segundong lilipas sa silid na ito, bibilangin ko ang bawat sakit na idinulot niyo. At kapag dumating ang araw na makalabas ako rito, titiyakin ko na ang bawat luha na pumatak mula sa aking mga mata ay babayaran niyo ng doble. Magbabayad kayo sa lahat ng ninakaw niyo sa akin. Ang kadiliman sa loob ng pasilidad na ito ay hindi katulad ng kadiliman sa labas. Dito ang dilim ay tila may sariling buhay, isang malapot na tinta na bumabalot sa iyong pagkatao hanggang sa hindi mo na makilala ang sarili mong anino. Nakaupo ako sa isang sulok ng semento. Yakap ang aking mga binti habang pinapanood ang anino ng mga rehas na tumatama sa sahig. Dahil sa liwanag ng buwan na sumisilip sa maliit na bintana, ang bawat tibok ng aking puso ay parang isang mabigat na tambol na nagpapaalala sa akin na buhay pa ako. Kahit na pakiramdam ko ay matagal na akong pinatay ng mga taong pinagkatiwalaan ko. Huwag mong hayaang kainin ka ng katahimikan, iha. Iyan ang unang hakbang para tuluyan nilang makuha ang gusto nila sa'yo. Bahagya akong nagulat sa boses na nagmula sa kabilang panig ng pader na gawa sa makapal na bakal at semento. Isang boses ng lalaki, malalim, kalmado,
At may himig ng awtoridad na hindi mo inaasahang maririnig sa isang lugar na puno ng mga taong nawawala sa sarili. Dahan-dahan akong lumingon at nakita ang isang lalaki na nakaupo rin sa lapag, nakasandal sa malamig na dingding. Ang kanyang buhok ay puno na ng pilak at ang kanyang mga mata, kahit sa ilalim ng malamlam na ilaw, ay may talas na tila nakakabasa ng kaluluwa. "Sino ka?" tanong ko. Ang boses ko ay paos at tila isang tuyong dahon na hinihipan ng hangin. "Ako si Dante." Payak niyang sagot. "Isang taong tulad mo, biktima ng mga laro ng kapangyarihan at kasakiman. Huwag kang matakot sa akin. Mas matakot ka sa mga taong nagdala sa iyo rito na nakasuot ng mamahaling kurbata at nagdadasal sa harap ng altar tuwing linggo." Napatitig ako sa kanya. May kakaiba sa paraan ng kanyang pagsasalita. Hindi siya mukhang pasyente. "Bakit ka narito? Bakit mo ako kinakausap?" "Dahil nakita ko kung paano ka tumingin kay Anton at sa kanyang ina kanina," wika ni Dante, at may bahid ng pait sa kanyang mga labi. "Nakita ko ang apoy sa iyong mga mata bago ito mapalitan ng luha. Iyon ang apoy na kailangan mong panatilihing nagbabaga, Elena. Huwag kang iiyak sa harap nila. Ang bawat patak ng luha mo ay nagsisilbing alak para sa kanilang tagumpay." Lumapit siya ng bahagya sa mga rehas na naghihiwalay sa amin. "Alam mo ba kung bakit nagmamadali si Anton na papirmahin ka sa mga dokumentong yon? Hindi lang yon tungkol sa annulment o sa pangangalaga kay Maya. Tungkol iyon sa legacy ng iyong ama, ang Vares Estate." Namilog ang aking mga mata sa gulat. "Paano mo nalaman ang tungkol sa tatay ko? At anong kinalaman ng lupaing iyon?" "Sabi ni Anton, na ibenta na iyon para isalba ang kumpanya nila." Umiling si Dante ng dahan-dahan. Ang kanyang mga daliri ay marahang humahawak sa malamig na bakal. "Iyon ang pinakamalaking kasinungalingan na pinaniwalaan mo. Ang iyong ama ay hindi namatay na walang iniwan sa'yo. Ako ang kanyang naging abogado bago ako ipinatapon dito ng mga taong kinatakutan ang katotohanan. May isang trust fund at malawak na lupain na tanging niyang iyong pirma lamang ang makakapag-activate pagkatapos ng 10 taon ng iyong kasal. Ang 10 taon na yon ay natapos na nung nakaraang gabi, Elena." Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para sa akin. Ang bawat sakripisyo ko, ang bawat pagtitiis ko sa pangungutya ni Doña Imelda dahil sa aking pagiging mahirap, lahat ng yon ay bahagi ng isang masalimuot na plano. Hindi nila ako pinakasalan dahil mahal nila ako. Pinakasalan nila ako dahil ako ang susi sa kayamanang hindi nila kailanman pag-aarian. Kailangan nila ang pirma mo para mailipat ang lahat sa pangalan ni Anton. Dagdag ni Dante, ang kanyang boses ay tila isang babala na umaalingaw-ngaw sa aking isipan. "Kapag pumirma ka, wala na silang dahilan para panatilihin kang buhay. Ang pagiging baliw mo, ang kanilang proteksyon. Sino nga naman ang maniniwala sa isang baliw kung sasabihin niyang ninakawan siya ng kanyang asawa?" Naramdaman ko ang malamig na pawis na namumuo sa aking noo. Ang takot na naramdaman ko kanina ay napalitan ng isang matinding galit na tila kumukulo sa aking mga ugat. Ang bawat piraso ng puzzle ay nagsisimulang mabuo. Ang pagpapakita ni Celine, ang biglaang pag-atake sa aking pagkatao, ang pagkulong sa akin dito. Lahat ay para sa pera. Para sa kayamanang pinaghirapan ng aking ama na ang tanging hangad lang ay ang mabigyan ako ng magandang buhay. "Anong dapat kong gawin?" tanong ko. Ang aking mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa mga rehas. Nakalak ako rito. Wala akong kakampi. Wala akong pera. Tumingin sa akin si Dante ng may seryosong ekspresyon. "Ang unang hakbang ay ang mabuhay. Kumain ka. Uminom ka ng tubig. Magkunwari kang sumusunod sa kanilang mga gamot, ngunit iluwa mo ito
Kapag hindi sila nakatingin, kailangan mong maging mas matalino kaysa sa kanila. At ang pinakamahalaga, Elena, tumigil siya sandali at tumingin ng diretso sa aking mga mata. Kailangan mong tanggapin na ang Elena na nakilala nila ay kailangan ng mamatay upang ang Elena na wawasak sa kanila ay maisilang. Nang gabing iyon, hindi ako nakatulog habang ang buong pasilidad ay nababalot ng nakabibihing katahimikan. Isa-isa kong binilang ang bawat pagkakamali ko. Bawat sandaling hinayaan kong tapakan nila ang aking dangal. Bawat sandaling naniwala ako sa kanilang mga matatamis na salita. Dahan-dahan akong tumayo at lumapit sa maliit na bintana. Ang liwanag ng buwan ay tumama sa aking mukha. At sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, hindi ako nanalangin para sa kapayapaan. Nanalangin ako para sa lakas. Isang lakas na hindi nanggagaling sa galit, kundi sa katarungan. Hinawakan ko ang aking tiyan, naaalala ang haplos ni Maya, ang aking anak, ang huling kayamanan na hindi nila kailanman makukuha. Kung ang aking pirma ang kailangan nila para maging hari at reyna, sisiguraduhin ko na ang bawat letrang isusulat ko ay magiging mitya ng kanilang sariling impyerno. Ngunit paano ako makakatakas sa mga pader na ito? Paano ko malalabanan ang isang makapangyarihang pamilya habang ang buong mundo ay naniniwalang nawawala na ako sa aking katinoan? Isang tanong ang nagpaulit-ulit sa aking isipan habang pinapanood ko ang unti-unting paglitaw ng liwayway sabbo. Sa abot tanaw, mayroon pa bang pag-asa para sa isang babaeng tinalikuran na ng tadhana? 3 taon. 3 taon ang lumipas na, ang bawat araw ay isang pakikipagtuos sa pagitan ng aking katinoan at ng kalupitan ng mga taong dapat ay nagpoprotekta sa akin. Sa loob ng panahong yon, naging bihasa ako sa sining ng pagpapanggap. Alam ko na kung kailan dapat tumitig sa wala, kung kailan dapat manginig ang aking mga kamay, at kung kailan dapat lunukin ang mga pait ng buhay ng walang reklamo. Ngunit sa ilalim ng maskara ng isang babaeng nawawala sa sarili, may isang apoy na dahan-dahang naglalagablab. Pinagkakaisa ang bawat piraso ng aking nadurog na pagkatao. Isang gabi, ang katahimikan ng pasilidad ay binuwag ng isang hindi inaasahang pangyayari. Nagsimula ito sa isang kakaibang amoy ng nasusunog na kable na sinundan ng makapal at maitim na usok na dahan-dahang gumagapang sa ilalim ng mga pinto ng aming mga selda. Walang sirena, walang malakas na babala. Tila ba ang tadhana ay nagpasya na tapusin na ang aming paghihirap sa pamamagitan ng isang mainit na yakap ng apoy. Elena, ngayon na! Ang boses ni Dante ay narinig ko sa kabila ng makapal na usok. Ang kanyang boses ay tila isang anghel na tumatawag sa gitna ng impyerno dahil sa kaguluhan at ang kakulangan ng mga tauhan sa gabi. Ang mga kandado ay hindi na nasuri ng maayos. Gamit ang isang piraso ng matulis na bakal na itinago ko sa loob ng maraming buwan, pinuwersa ko ang pinto ng aking selda. Ang bawat sentimetro ng bakal na tumatama sa aking balat ay nagdudulot ng hapdi, ngunit ang kaisipang makita ang langit sa labas ay nagbibigay sa akin ng lakas na hindi ko akalaing taglay ko. Sa gitna ng pasilyo na puno ng mga pasyenteng nagtatakbuhan at nagsisigawan sa takot, nakita ko ang isang babaeng nakahandusay malapit sa kusina. Siya ay si Alana, isang pasyenteng walang pamilya, walang bumibisita, at may katulad kong pangangatawan. Sa isang iglap, isang madilim na kaisipan ang pumasok sa aking isipan. Ang kaisipang ibinigay sa akin ni Dante upang mabuhay. Ang Elena na asawa ni Anton ay kailangang mamatay sa gabing ito. Dahan-dahan kong kinuha ang kanyang pagkakakilanlan, ang maliit na bracelet na suot niya, at inilagay ang aking sariling singsing sa kanyang daliri.
Ang singsing na ibinigay ni Anton na sumisimbolo sa aking pagkabilanggo. Habang ang apoy ay dahan-dahang lumalamon sa mga dingding at ang mga kisame ay nagsisimulang gumuho, iniwan ko ang aking nakaraan sa loob ng gusaling iyon. Ang bawat alaala ng pang-aapi, ang bawat sampal ni Doña Imelda, at ang bawat pagtataksil ni Anton ay tila ba naglalaho kasama ng mga abo. Nakalabas kami ni Dante sa pamamagitan ng isang maliit na lagusan sa likod ng pasilidad na matagal na niyang pinag-aralan. Paglabas namin, sumalubong sa amin ang malamig na hangin ng madaling araw at ang mahinang patak ng ulan. Napatingin ako sa likod. Sa gusaling unti-unting tinutupok ng pulang ningas. Ang usok ay tila isang higanting anino na sumasayaw sa ilalim ng madilim na langit. Mula sa gabing ito, wala na si Elena Varez, bulong ni Dante habang nakatayo kami sa ilalim ng isang matandang puno. Malayo sa mga bumbero at pulis na nagsisimula ng dumating. Ang mundo ay maniniwalang isa ka sa mga nasawi sa sunog. Malaya ka na, Alana. Naramdaman ko ang pagdaloy ng ulan sa aking mukha. Hinuhugasan ng uling at dumi. Ngunit higit sa lahat, hinuhugasan ang sakit na matagal kong dinala. Tumingala ako sa langit at huminga ng malalim. Ang bawat hininga ay parang isang panunumpa. Hindi na ako ang babaeng maaring saktan at apakan. Ang babaeng naniwala sa pag-ibig ng higit sa kanyang sarili ay naging abo na sa loob ng gusaling iyon. Dante, kailangan kong makita si Maya. Wika ko, ang aking boses ay matatag at puno ng paninindigan. Ngunit hindi bilang ang kanyang nanay na sawi. Babalik ako bilang ang babaeng kukunin ang lahat ng nararapat para sa kanya. Maghintay ka, Alana. Ang paghihiganti ay isang putahe na masarap ihain ng malamig, paalala ni Dante. Mayroon tayong 3 taon para ihanda ang iyong pagbabalik. Tuturuan kita kung paano maging isang reyna sa mundo ng mga lobo. Tumango ako. Alam ko na ang landas na tatahakin ko ay hindi madali. Kailangan kong talikuran ang lahat ng aking nakilala, ang aking pangalan, at ang aking mukha. Ngunit sa bawat sakripisyo, iniisip ko ang mukha ni Maya at ang mga halakhak ni na Anton at Doña Imelda habang itinatapon nila ako sa dilim. Ang puot na iyon ang magiging gasolina ko sa mga susunod na taon. Nakatayo ako sa gilid ng kalsada, pinapanood ang unti-unting paglalaho ng apoy sa abot tanaw. Ang liwayway ay nagsisimula ng sumungaw, kulay lila at ginto. Tila isang bagong simula na dahan-dahang isinisilang mula sa trahedya. Sa aking isipan, nakikita ko na ang aking muling pagtatagpo kay Anton. Hindi niya makikilala ang babaeng wawasak sa kanyang imperyo. Sa dinami-dami ng baha na dumaan sa aking buhay, sa wakas, natututunan ko na ring lumangoy. At sa pagkakataong ito, ako ang magiging bagyo na hindi nila inaasahan. Handa na ba silang harapin ang multo ng kanilang nakaraan? Ang amoy ng mamahaling pabango na hinaluan ng amoy ng sariwang rosas ang sumalubong sa akin sa loob ng maranyang penthouse suite sa Makati. Wala na ang amoy ng klorina at gamot na 3 taon kong naging kasama sa bawat paghinga. Nakatayo ako sa harap ng isang malaking salamin. Pinagmamasdan ang babaeng hindi ko na rin halos makilala. Ang aking buhok ay maayos ang pagkakaayos. Ang aking balat ay nagniningning sa ilalim ng mainit na ilaw ng chandelier. At ang aking mga mata, ang mga matang dati ay puno ng luha at pagsamo. Ngayon ay malamig at kasing talas ng brilyante. Ang dating magaspang na mga kamay na puno ng kalyo mula sa pagsisilbi sa mga taong walang utang na loob ay kasing kinis na ngayon ng porselana. Ang bawat daliri ko ay may palamuting mamahaling alahas na kumikinang sa bawat galaw ko. Sa loob ng 3 taon sa Singapore, sa ilalim ng gabay ni Dante at sa tulong ng mga ari-ariang iniwan ng aking ama, binuo ko ang isang bagong katauhan. Hindi na ako si Elena na madaling apakan. Ako na si Alana Varez, ang misteryosong investor
na kinatatakutan at hinahangaan sa mundo ng negosyo. "Handa ka na ba, Alana?" tanong ni Dante habang nakatayo sa may pintuan, suot ang isang dekalidad na Amerikana. "Higit pa sa handa, Dante," sagot ko habang isinusuot ang aking pulang lipstick. Ang kulay nito ay kasing pula ng puot na nananalatay sa aking mga ugat. Gusto kong makita nila ang reynang itinapon nila sa basurahan. Nang gabing iyon, sa isang prestihiyosong charity auction na dinaluhan ng mga pinakamayayaman sa bansa, ang lahat ng mata ay nakatuon sa aking pagpasok. Ang bawat hakbang ng aking suot na high heels sa makinis na sahig ay tila isang tambol na nagbabadya ng digmaan. Sa gitna ng karamihan, agad kong natanaw ang dalawang muka na hinding-hindi ko malilimutan. Naroon si Anton, suot ang isang mamahaling tuksido, ngunit bakas sa kanyang muka ang bahagyang pagkapagod. Sa tabi niya ay si Doña Imelda, na kahit puno ng alahas ang leeg at braso, ay hindi maitatago ang pagkaatat sa atensyon ng mga tao. Narinig ko ang bulong-bulungan sa paligid na ang kumpanya nila ay nangangailangan ng malaking puhunan upang hindi tuluyang bumagsak. Habang nagpapatuloy ang programa, naramdaman ko ang titig ni Anton mula sa kabilang panig ng silid. Dahan-dahan akong lumingon at ngumiti ng tipid, isang ngiting hindi umaabot sa aking mga mata. Nakita ko ang panlalaki ng kanyang mga mata at ang bahagyang pagninig ng kanyang basong hawak. Ang alak sa loob nito ay gumalaw ng marahas. Bago niya ito mabilis na ininom, lumapit siya sa akin nang matapos ang auction. Tila ba hinihila ng isang puwersang hindi niya mapigilan. "Excuse me, Miss Vares?" Ang boses ni Anton ay medyo garalgal. Tila ba nakakita siya ng isang multo sa gitna ng maliwanag na gabi. "I'm Anton Del Fierro. I don't mean to be rude, but you look incredibly familiar." Tiningnan ko siya mula ulo hanggang paa, na parang tinitingnan ko ang isang insekto na nagtatangkang lumapit sa akin. "Is that so, Mr. Del Fierro? Marahil ay marami lang tayong nakakasalamuhang ng tao sa mundong ito. But I assure you, this is the first time we've met." Of course, my apologies." Mabilis niyang bawi, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakadikit sa aking mukha. "You're Alana Vares from Singapore, right? Ang balita ay naghahanap ka ng mga bagong kumpanyang pwedeng i-invest. Our firm is one of the most established here." "I don't invest in establishments, Mr. Del Fierro. I invest in people." Wika ko sa isang malamig na tono na tila ba hinihiwa ang hangin sa pagitan naming dalawa. "And from what I've heard, your family has a very interesting history." Eksaktong lumapit si Doña Imelda. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa kasakiman nang marinig ang salitang investment. "Oh, Anton, sino itong napakagandang dilag?" "I'm Imelda Del Fierro, the matriarch of the family." Tumingin ako sa kanya, sa babaeng tumawag sa aking baliw at kumuha sa aking anak. Ang bawat alaala ng kanyang pangungutya ay bumalik sa aking isipan, ngunit nanatili akong kalmado. "Nice to meet you, Doña Imelda. I've heard so much about your piety." Hindi nila alam na ang babaeng nasa harap nila ay ang parehong babaeng iniwan nilang nag-iisa sa gitna ng naglalagablab na apoy. Hindi nila alam na ang bawat ngiti ko ay isang hakbang patungo sa kanilang pagbagsak. Habang papaalis ako sa pagtitipon, naramdaman ko ang mabilis na tibok ng puso ni Anton na tila ba naririnig ko sa katahimikan ng gabi. Ang kanyang pagkahumaling ay nagsisimula na, at iyon ang unang bahagi ng aking plano, ang akitin sila sa isang bitag na gawa sa ginto, bago ko dahan-dahang higpitan ang pagkakasakal sa kanilang mga leeg. Sumakay ako sa aking sasakyan at tumingin sa labas ng bintana. Ang mga ilaw ng Maynila ay tila mga bituin na bumagsak sa lupa. Ngunit para sa akin, ang mga ito ay mga mitya ng isang malaking sunog na malapit nang magsimula. "Anton, hindi mo alam kung gaano ko pinaghandaan ang gabing ito." Bulong ko sa aking sarili
habang ang sasakyan ay dahan-dahang lumalayo. Hindi ka lang bibighaniin ng mukhang ito, dudurugin ka rin nito. Sa loob ng opisinang dati ay ipinagbabawal akong pumasok nang hindi nakasuot ng uniforme ng katulong. Ngayon ay nakaupo ako sa isang malambot na silyang gawa sa dekalidad na balat. Ang bawat sulok ng silid na ito ay saksi sa aking mga luha noon. Mga araw na dinalhan ko si Anton ng tanghalian, ngunit pinahiya niya ako sa harap ng kanyang mga tauhan dahil amoy isda raw ang aking buhok. Ngayon, ang tanging amoy na nananaig sa silid ay ang mahal at matapang na bango ng tagumpay at ang halimuyak ng mga sariwang bulaklak na ako mismo ang nagpautos na ilagay sa aking lamesa. Nakatayo sa aking harap si Anton, hindi mapakali, habang ang kanyang mga daliri ay panakanakang humahawak sa kanyang kurbata. Sa tabi niya ay si Doña Imelda, na halos hindi maipinta ang mukha sa sobrang pagpilit na magmukhang magiliw. Ang kanilang mga mata ay nakatitig sa makapal na folder na nasa ibabaw ng aking lamesa. Ang dokumentong magsisilbing salbabida ng kanilang nalulunod na kumpanya o ang pabigat na tuluyang maglulubog sa kanila. Miss Vares, we've reviewed the proposal, wika ni Anton. Ang kanyang boses ay puno ng pag-asa na hinaluan ng kaba. The terms are quite bold, but we are willing to stake our shares for this partnership. Naniniwala ako na ang kumpanya mo lang ang makakapag-angat sa amin sa kinalalagyan namin ngayon. Isang dahan-dahang pag-ikot ng aking silya ang ginawa ko bago ko sila hinarap ng diretso. Business is a game of risks, Mr. Del Fiero. I don't just give money. I buy future. And right now, your future looks a bit unstable. Ngunit dahil nakikita ko ang determinasyon sa iyong mga mata, baka pwedeng pag-isipan ko. Maraming salamat, Hija. Singit ni Doña Imelda. Ang kanyang boses ay parang pulot na may nakatagong lason. Alam mo, bihira ang mga babaeng kasing tapang mo sa negosyo. You remind me of someone, but of course, she was nowhere near your class. Isa lang siyang istorbo sa buhay ng anak ko. Naramdaman ko ang pagkirot ng aking dibdib sa matinding pait ng kanyang mga salita. Ngunit nanatiling kalmado ang aking mukha. Ang bawat pangungutya niya noon ay nagsisilbing gasolina sa aking pagkatao ngayon. Dahan-dahan kong kinuha ang isang maliit na velvet box mula sa ilalim ng aking lamesa at inilapag ito sa harap ni Doña Imelda. Speaking of class, I have a small token for you, Doña Imelda. Wika ko ng may matamis na ngiti. I found this in an auction in Europe. It's a vintage gold bracelet. Sabi nila, it brings luck to those who know how to keep it. Nang buksan ni Doña Imelda ang kahon, tila tumigil ang paghinga niya. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginig habang tinitingnan ang disenyo ng ginto. Isang disenyo na pamilyar sa kanya. Ito ang mismong bracelet na kinuha niya sa aking mga gamit. Bago ako ipatapon sa ospital, ang huling alaalang iniwan sa akin ng aking ina na ipinagbili niya para lamang pambayad sa kanyang mga utang sa sugal. Ito ay nauutal na wika ni Doña Imelda. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Is something wrong, Doña? Tanong ko. Ang aking boses ay puno ng kunwaring pag-aalala. Hindi mo ba nagustuhan? I was told it's one of a kind. No. It's beautiful. Mabilis na bawi ni Anton, bagamat nakita ko ang kalituhan sa kanyang mga mata habang tinitingnan ng kanyang ina. Mom is just overwhelmed by your generosity. Good. Sagot ko habang dahan-dahang tumatayo. Because generosity is exactly what I expect in this partnership. I want a full audit of your family assets. If we are to move forward, I need to know everything you own, including your ancestral house. Nakita ko ang pagdaan ng pag-aalinlangan sa mukha ni Anton, ngunit ang kasakiman ni Doña Imelda na ngayon ay nakatitig na muli sa gintong bracelet ang nanaig. Tumango sila ng sabay, tila mga tutang sumusunod sa bawat utos ko.
Habang pinapanood ko silang lumalabas ng aking opisina, ang bawat hakbang nila ay tila isang nota sa isang malungkot na simponya ng pagkatalo. Naupo akong muli at hinawakan ang aking dibdib, kung saan nararamdaman ko ang mabilis na tibok ng aking puso. Ang bracelet na yon ay simula pa lamang. Ibinabalik ko lang sa kanila ang mga bagay na ninakaw nila sa akin, piraso por piraso, hanggang sa wala na silang matira, kundi ang mga anino ng kanilang mga kasalanan. Ngunit sa gitna ng aking tagumpay, isang pangalan ang patuloy na bumubulong sa aking isipan. Maya, ang aking anak. Ang bawat dolyar na kinita ko at bawat koneksyong binuo ko ay para sa kanya. Ngunit nasaan siya? Bakit sa bawat imbestigasyon ni Dante, tila palaging may humaharang sa amin para mahanap ang kinaroroonan ng aking anak? Napatingin ako sa bintana kung saan ang mga gusali ng Makati ay nagsisimula ng pailawin ng gabi. Isang misteryo ang patuloy na bumabalot sa pamilya Del Fierro na hindi ko pa nabubunyag. Bakit tila takot na takot si Doña Imelda nang makita niya ang bracelet? Hindi lang ba dahil sa pagnanakaw niya nito noon? O may mas malalim pa siyang itinatago tungkol sa aking nakaraan? Isang malakas na hangin ang umihip sa labas, humahampas sa makapal na salamin ng aking opisina, tila isang babala na ang bawat lihim ay may takdang panahon para mabunyag. Ang bawat pintig ng aking puso ay tila isang mabilis na tambol na humahampas sa aking dibdib habang dahan-dahang humihinto ang aking sasakyan sa harap ng pamilyar na bakal na gate ng mansyon ng mga Del Fierro. 3 taon. 3 taon akong naging bilanggo sa isang madilim na silid at sa bawat gabing nagdaan, ang mukha lamang ng aking anak ang nagsilbing mitya ng aking pag-asa. Ngayon, narito ako. Hindi bilang ang inang itinakwil, kundi bilang ang bilyonaryang bibili sa kanilang dangal. Ang bakuran na dati ay puno ng mga bulaklak na ako mismo ang nag-aalaga ay tila napabayaan na. Ang mga damo ay matataas na at ang mga estatwa ay nababalot na ng lumot. Ngunit hindi ang paligid ang hinahanap ng aking mga mata. Sa isang sulok ng hardin, malapit sa lumang puno ng mangga, nakita ko ang isang maliit na figura na nakaupo sa damuhan. Si Maya. Ang aking maliit na anghel ay hindi na kasing sigla ng dati. Ang kanyang suot na bestida ay kupas na at tila maliit na para sa kanya. Ang kanyang buhok, na dati ay maingat kong sinusuklay at nilalagyan ng laso, ay magulo at tila matagal nang hindi naaayos. Nakaramdam ako ng isang matalim na kirot sa aking lalamunan, isang bara na tila pumipigil sa bawat hininga ko. Gusto kong tumakbo, yakapin siya ng mahigpit at hilingin ang tawad sa lahat ng taong wala ako sa tabi niya. Ngunit kailangan kong manatiling matatag. Para sa kanya, ako si Alana Varez. Hija, bakit ka mag-isa rito? Tanong ko habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Sinikap kong gawing malambot ang aking boses kahit na ang aking buong katawan ay nanginginig sa matinding emosyon. Tumingala ang bata. Ang kanyang mga mata, ang mga matang kinuha niya sa akin, ay puno ng kalungkutan na hindi dapat taglay ng isang batang nasa kanyang edad. Naghihintay po ako kay nanay. Pabulong niyang sagot. Sabi ni Lola, nasa malayo po siya at nagpapagamot. Pero sabi po ng mga katulong, hindi na raw po siya babalik. Naramdaman ko ang pagdaloy ng mainit na luha sa aking mga mata, ngunit mabilis ko itong pinigilan. Lumuhod ako sa harap niya, hindi inintindi ang dumi na maaaring kumapit sa aking mamahaling puting terno. Kinuha ko ang aking silk handkerchief at dahan-dahang pinunasan ang mantsa ng putik sa kanyang pisngi. Ang bawat haplos ko sa kanyang balat ay tila isang kuryenteng nagpapanumbalik sa aking pagkatao. Babalik ang nanay mo, Maya. Pangako yan. Wika ko, ang boses ko ay bahagyang garalgal. At kapag bumalik siya, hinding-hindi ka na niya muling iiwan. Biglang lumitaw si Doña Imelda.
mula sa beranda. Suot ang kanyang mapagmataas na mukha. Maya, bakit ka nakikipag-usap sa bisita? Pumasok ka na sa loob at tulungan mo ang mga katulong sa kusina. Wala kang kwenta rito sa laba. Ang galit na naramdaman ko ay kasing init ng nagbabagang apoy. Ang sarili niyang apo, tinatrato niyang parang isang alila habang siya ay nagpapakasasa sa karangyaan. Tumingin ako kay Doña Imelda nang may talim na tila kayang humiwa ng bakal. Is this how you treat your granddaughter, Doña Imelda? Tanong ko sa isang malamig at awtoridad na tono habang tumatayo ako. I didn't know that the Del Fierro bloodline included child labor. Nataranta ang matandang babae. Mabilis niyang pinalitan ang kanyang ekspresyon ng isang pekeng ngiti. Oh, Miss Vares, my apologies. This child is just stubborn. Masyado siyang spoiled sa kanyang ina, kaya sinusubukan ko lang siyang turuan ng disiplina. Discipline is different from neglect, Donya. Sagot ko habang hindi inaalis ang tingin sa kanya. If this is the kind of management you have in your own home, I'm starting to doubt if my investment in your company is worth it. Namutla si Doña Imelda. Alam niyang sa isang salita ko lang ay pwedeng maglaho ang lahat ng pag-asa nilang maisalba ang kanilang kumpanya. Bago pa siya makasagot, naramdaman ko ang isang maliit na kamay na humawak sa dulo ng aking daliri. Tumingin ako sa ibaba. Si Maya ay nakatingin sa akin ng may pagtataka at isang kakaibang liwanag sa kanyang mga mata. Lumapit siya sa akin at dahan-dahang inamoy ang aking braso. Tila isang kuting na naghahanap ng init. Tita, bulong ni Maya. Ang kanyang boses ay tila isang himig na dahan-dahang nagpapatunaw sa yelong nakabalot sa aking puso. Amoy nanay ka po. Ang bango niyo, parang yung yakap ni nanay bago siya umalis. Sa sandaling iyon, tila gumuho ang lahat ng pader na itinayo ko sa loob ng 3 taon. Ang bawat sentimetro ng aking pagpapanggap ay nanganib na mabunyag dahil sa 7 salitang binigkas ng aking anak. Napakapit ako ng mahigpit sa aking handbag. Ang aking mga kuko ay bumaon sa balat nito. Sinusubukang ibalik ang aking sarili sa realidad. Go inside, Maya. Pasigaw na utos ni Doña Imelda. Halatang natatakot sa kung ano pa ang sasabihin ng bata. Nang dahan-dahang maglakad palayo si Maya, lumingon siya sa akin ng huling beses at ngumiti. Isang nangiting puno ng pag-asa. Naiwan akong nakatayo sa gitna ng bakuran, kasama ang babaeng sumira sa aking buhay habang ang hangin ay tila bumubulong ng isang pangalan na matagal ko nang kinalimutan. Ngunit may isang bagay na napansin ko bago tuluyang pumasok si Maya sa loob ng bahay. Isang maliit na pasa sa kanyang braso, bahagyang nakatago sa ilalim ng kanyang manggas. Isang pasa na hindi nakuha sa paglalaro, kundi sa isang marahas na pagkakahawak. Ang puot na akala ko ay nasa rurok na ay muling umakyat sa isang bagong antas. Hindi lang pera ang kukunin ko sa kanila, hindi lang kumpanya. Kukunin ko ang bawat segundo ng sakit na idinulot nila sa aking anak. Doña Imelda, wika ko. Ang boses ko ay kasing talim ng isang labaha. I've decided I want to move the audit to tomorrow and I want to see every room in this house. No exceptions. Ang takot sa mga mata ng matandang babae ay ang pinakamasarap na tanawin na nakita ko sa buong araw. May itinatago sila sa loob ng mansyong ito. Isang lihim na mas madilim pa sa pagtatapon sa akin sa ospital. At sisiguraduhin ko na bukas, ang bawat lihim na yon ay masisilayan ng liwanag. Makakayanan ko bang makita ang lahat ng katotohanan nang hindi na ilalantad ang aking tunay na pagkatao? O ang pag-ibig ko para kay Maya ang magiging dahilan ng aking maagang pagbagsak? Hindi mo ba napapansin, Anton? Ang mga taong pinagkakatiwalaan mo ang siya mismong humihukay ng iyong sariling libingan. Ang boses ko ay parang marahang agos ng tubig, ngunit ang bawat salitang binibitawan ko ay may talim na dahan-dahang humahati sa tiwala ni Anton
sa kanyang sariling pamilya. Nakaupo kami sa loob ng kanyang silid-aklatan, ang silid kung saan madalas siyang uminom noon habang hinahayaan akong maglinis ng kanyang mga kalat. Ngayon, siya ang tila basura sa aking harapan, balisa, pawisan, at desperadong kumakapit sa anino ng aking tulong. Inilapag ko sa kanyang harapan ang isang selyadong sobre. Sa loob nito ay mga larawan ni Celine, ang kanyang mahal na kabit, na masayang kasama ang isang lalaking mas bata at mas mukhang mayaman sa isang marangyang hotel sa Tagaytay. Hindi ko na kailangang magsinungaling. Ang katotohanan ang gumagawa ng trabaho para sa akin. Sino ito? Ang tanong ni Anton. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit habang hinahawakan ng mahigpit ang mga larawan hanggang sa mayukot ang mga ito. Ang ugat sa kanyang leeg ay tila puputok na sa tindi ng tensyon. Isang kaibigan? O baka naman ang totoong dahilan kung bakit nawawala ang mga pondo ng kumpanya nyo nang hindi nyo namamalayan? Sagot ko habang dahan-dahang sumisipsip ng tsa. Ang bawat lunok ko ay tila pagdiriwang sa kanyang unti-unting pagkawasak habang abala ka sa pagliligtas sa kumpanya nyo, Anton. Abala naman ang mga tao sa paligid mo sa pag-ubos ng kung anong natitira sa'yo. Nakita ko ang pagguho ng kanyang mundo sa kanyang mga mata. Ang lalaking dati ay napakataas ng tingin sa sarili. Ang lalaking ipinagpalit ako sa isang mas bata at mas magandang bersyon. Ngayon ay nakaluhod sa harap ng katotohanan na siya ay ginamit lang din. Ang sakit na nararamdaman niya ay wala pang 1% ng sakit na idinulot niya sa akin nang itapon niya ako sa gitna ng apoy. Pati ba si Mama? Alam niya ito? Tanong din niya. Ang kanyang mga mata ay nagsisimula ng mamasa sa halong galit at panghihinayang. Si Doña Imelda? Tumawa ako ng bahagya, isang tawang walang kasing pait. Siya ang nag-ayos ng lahat, Anton. Akala mo ba ang mga alahas na suot niya ngayon ay galing sa kita ng kumpanya? Iyon ang mga huling piraso ng shares mo na dahan-dahan niyang ibinebenta sa likod mo. Tumayo si Anton ng marahas na itulak niya ang mabigat na lamesang kahoy na lumikha ng isang malalim na gasgas sa makinis na sahig. Ang kanyang paghinga ay bumibilis, tila isang hayop na nakakulong at walang matakbuhan. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang aking mga kamay. Ang mga kamay na dati ay ayaw niyang hawakan dahil magaspang. Ngunit ngayon ay kinakapitan niya na parang huling pag-asa. Alana, tulungan mo ako. Ikaw lang ang may kakayahan. Pakakasal ako sa'yo. Ibibigay ko sa'yo ang lahat ng gusto mo. Basta wag mo lang akong iwan sa ganitong kalagayan. Pagsamo niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon. Ang parehong desperasyon na nakita ko sa sarili ko 3 taon na ang nakalilipas. Lahat? Tanong ko. Pilit kong itinatago ang diring nararamdaman ko sa kanyang hawak. Kahit ang pamamahala sa mansyong ito, kahit ang karapatan sa lahat ng ari-arian na nakapangalan pa sa asawa mong namatay? Lahat, Alana. I don't care about the past. I need you. I need your money, your power. I need you to stay. Sagot niya ng walang pag-aalinlangan. Ibinigay niya sa akin ang kanyang buong pagkatao sa isang pilak na bandeha. Hindi alam na siya ay nag-aalay ng kanyang sarili sa kanyang sariling mamatay tao. Dahan-dahan kong binawi ang aking kamay at kinuha ang isang dokumento mula sa aking bag. Ang quit-claim deed. Kapag pinirmahan niya ito, ang lahat ng shares niya sa kumpanya at ang karapatan sa lupaing kinatatayuan ng mansyon ay maililipat sa aking kumpanya bilang collateral sa ilalim ng aking bagong pangalan. Piratahan mo ito, Anton, at titiyakin ko na bukas wala na si Celine sa buhay mo at ang kumpanya mo ay magkakaroon ng pondong sapat para magsimula muli. Wika ko sa isang boses na kasing tamis ng asukal ngunit kasing bagsik ng lason.
habang isinusulat niya ang kanyang pangalan sa bawat pahina. Ang tunog ng panulat na humahaplos sa papel ay tila musika sa aking mga pandinig. Ang bawat titik na isinusulat niya ay isang hakbang palayo sa kanyang trono. Hindi niya alam na ang pondong ibibigay ko ay galing din sa mga ari-ariang ninakaw nila sa aking ama. Ibinabalik ko lang ang lahat sa tamang may-ari. Nang matapos siya, kinuha ko ang dokumento at hinalikan ito ng bahagya. Tumingin ako sa kanya, sa lalaking sa wakas ay wala ng pag-aari, kundi ang kanyang suot na damit at ang kanyang mga kasalanan. Good choice, Anton. Wika ko habang tumatayo. Magpahinga ka na muna. Hayaan mong ako na ang bahala sa lahat. Paglabas ko ng silid, sumalubong sa akin ang malamig na hangin sa pasilyo. Nakita ko si Doña Imelda sa dulo ng hagdan, nakatingin sa akin ng may hinala. Ngumiti ako sa kanya, isang ngiti ng isang reynang nakakuha na ng kanyang korona. Ang kumpanya ay sa akin na, ang mansyon ay sa akin na, at bukas, ang aking anak ay sa akin na rin. Ngunit habang naglalakad ako palayo, naramdaman ko ang isang kakaibang kirot sa aking likuran. Ang bawat tagumpay ko ay tila may kasamang malaking kapalit. Nakita ko ang anino ni Maya sa may pintuan ng kanyang silid, nakatingin sa akin ng may lungkot. Ganito na ba talaga ang maging malaya? Kailangan bang maging kasing sama ko ang mga taong sumira sa akin para lang makuha ang katarungan? O baka naman sa bawat paghigpit ng aking hawak sa kapangyarihan, dahan-dahan ko ring pinapatay ang natitirang kabutihan sa aking puso? Ang bawat hakbang ko sa marangyang bahay na ito ay tila isang paalala na ang bawat pader ay may lihim at ang bawat lihim ay may katapat na dugo. Handa na ba akong makita ang huling piraso ng katotohanan na maaaring tuluyang sumira sa aming lahat? Ang sikat ng araw sa tanghaling tapat ay tila isang parusa, isang malupit na apoy na nagpapasingaw sa semento ng driveway ng mansyon. Ramdam ko ang init na tumatagos sa suot kong sapatos habang pinapanood ko ang pagdating ng 3 itim na sasakyan. Hindi ito ang mga bisitang inaasahan ni Doña Imelda para sa kanyang merienda. Ito ang mga lalaking nakauniporme, bitbit ang mga dokumentong may selyo ng korte at ng bangko. Ang katahimikan ng paligid ay nabasag hindi ng sigaw, kundi ng mabigat na tunog ng mga bakal na kadena na dahan-dahang itinatali sa malaking gate ng mansyon. Bawat ikot ng kadena ay tila isang hatol na nagtatapos sa ilang dekadang paghahari-harian ng mga Del Fiero. Anong ibig sabihin nito? Anton, bakit nila kinakandado ang gate? Ang boses ni Doña Imelda ay pumiyok sa takot. Lumabas siya ng pinto na ang ayos ay tila nagmadali. Ang kanyang mamahaling lipstick ay bahagyang lagpas at ang kanyang noo ay pinapawisan na sa ilalim ng matinding init. Isang bagay na bihirang mangyari sa reyna ng mansyon. Nakatayo si Anton sa tabi niya. Maputla at tila isang ribultong unti-unting gumuguho. Ang kanyang mga kamay ay nakabaon sa kanyang bulsa. Pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga daliri. Hindi siya makapagsalita. Paano niya sasabihin sa kanyang ina na ang lahat ng luho nila, ang bawat kristal na baso, ang bawat seda ng kurtina ay hindi na sa kanila? Dahan-dahan akong bumaba mula sa aking sasakyan. Ang air conditioner sa loob ay nag-iwan ng malamig na aura sa aking balat. Isang matinding kaibahan sa nakapapapasong hangin sa labas. Suot ko ang isang kulay abo na terno na kasing talim ng aking mga plano. Ang bawat hakbang ko sa graba ay tila isang deklarasyon ng digmaan. Miss Varez, sabihan mo sila. Sabihin mo sa mga lalaking ito na mali sila ng pinuntahan. Sigaw ni Doña Imelda nang makita ako. Lumapit siya sa akin. Ang amoy ng kanyang matapang na pabango ay hinaluan ng amoy ng pawis at desperasyon. Anton, bakit ka nakatayo lang dyan? Gawin mo ang trabaho mo. Tumingin ako sa kanya.
Hindi nang may galit, kundi nang may matinding pait na hinaluan ng kasiyahan. Wala silang pagkakamali, Doña Imelda. Ang mansyong ito, pati na ang lahat ng laman nito, ay bahagi na ng asset ng Barres Holdings simula noong hating gabi. Binigyan ko kayo ng sapat na oras para mag-impake, ngunit tila mas inuna nyo ang inyong pagmamayabang kaysa sa realidad. Ano? Hindi maaari. Halos mawalan ng balanse ang matandang babae. Napahawak siya sa braso ni Anton, ngunit maging si Anton ay tila wala ng lakas para alalayan siya. Anton, sabihin mong nagbibiro lang siya. Ang bahay na ito, dito namatay ang ama mo. Hindi ito pwedeng makuha ng kung sino lang. Hindi ako kung sino lang, Doña. Bulong ko habang lumalapit sa kanya. Sapat na para siya lang ang makarinig. Ako ang babaeng itinapon nyo sa basura. Ako ang katarungang matagal nyo ng inutang. Nagsimula nang pumasok ang mga sheriff sa loob ng bahay. Narinig ko ang mabibigat na yabag ng kanilang mga bota sa makinis na sahig na dati ay kailangan kong pakintabin gamit ang aking sariling mga tuhod. Nakita ko ang mga katulong na nagtatakbuhan, dala ang kanilang mga gamit sa loob ng mga plastic bag. Ang bawat gamit na inilalabas mula sa mansyon, ang mga antigong florera, ang mga dekalibreng painting, ay tila mga alaala ng aking paghihirap na isa-isang binabawi ng tadhana. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ko si Maya. Nakatayo siya sa veranda. Yakap ang kanyang lumang manika. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng takot at pagkalito. Nakita ko ang isang tauhan ng sheriff na dahan-dahang kinuha ang maliit na silya ni Maya para lagyan ng sticker ng seized. Hindi ko na mapigilan ang aking sarili. Lumakad ako ng mabilis patungo sa aking anak. Nilampasan ko si Anton na parang isang hangin lang. Nang maabot ko si Maya, binuhat ko siya ng mahigpit. Ramdam ko ang mabilis na tibok ng kanyang maliit na puso laban sa aking dibdib. Isang mabilis at takot na pintig na tila ba humihingi ng proteksyon mula sa mundong nagkakagulo sa kanyang paligid. Isiniksik ni Maya ang kanyang mukha sa aking leeg. At sa sandaling iyon, ang lahat ng ginto, kapangyarihan, at tagumpay na binuo ko ay tila walang saysay kumpara sa init ng kanyang maliit na katawan. Ang bawat luhang dumidilig sa aking balat ay tila mga patak ng asidong tumutunaw sa aking pagpapanggap bilang si Alana Vares. Huwag kang matakot, Maya. Narito na si tita. Hindi ka nila masasaktan. Bulong ko habang maran kong hinahaplos ang kanyang buhok. Ang boses ko ay matatag, ngunit sa loob ko ay gusto kong sumigaw at ilayo siya sa impyernong ito na ako rin ang may likha. Hindi! Bitawan mo ang florerang yan. Ginto yan. Regalo yan sa akin ng mga kaibigan ko sa charity club. Ang tinig ni Doña Imelda ay naging isang matinis na hagulgol habang hinahabol niya ang isang sheriff na buhat-buhat ang isang antigong palamuti. Ang kanyang dating maayos na sanggol na buhok ay nakalaylay na at ang kanyang mukha ay namumula sa matinding galit at kahihiyan. Ang bawat hakbang niya ay tila isang desperadong sayaw sa gitna ng mga gamit na isa-isang nilalagyan ng selyo. Tumingin ako sa kanya nang walang kahit anong emosyon. Ito ang babaeng tumawa habang kinakaladkad ako palabas ng bahay na ito. 3 taon na ang nakalilipas. Ito ang babaeng nagsabi na wala akong kwenta at isang dumi sa kanilang pamilya. Ngayon, siya ang nakaluhod sa sahig. Kinakalkal ang mga kahon. Sinusubukang itago ang kanyang mga alahas sa loob ng kanyang damit. Anton, wala ka bang gagawin? Pasigaw na tanong ni Doña Imelda sa kanyang anak. Panoorin mo na lang ba kaming palayasin sa sarili nating pamamahay? Nakatayo si Anton sa may pintuan. Ang kanyang mga mata ay walang buhay na nakatitig sa kawalan. Ang lalaking dati ay napakakisig at puno ng kayabangan ay tila isang balat na lamang na iniwan ng ahas. Nang marinig ang sigaw ng kanyang ina, dahan-dahan siyang lumingon sa akin. Ang aming mga mata ay nagtagpo.
at nakita ko ang isang pamilyar na kislap ng pagkilala na hinaluan ng matinding takot. "Alana, pakiusap, kahit para kay Maya lang." Pagsamo ni Anton, ang kanyang boses ay tila isang tuyong ubo sa gitna ng katahimikan. "Huwag mong gawin ito sa amin sa harap ng bata." Ang bata na hinayaan niyong magutom at matulog sa maruming silid? Wika ko sa isang boses na kasing talim ng isang labaha. Ang bawat salita ko ay tila isang sampal na nagpatahimik sa buong paligid. Ang bata na tinrato niyong katulong habang nagpapakasasa kayo sa perang hindi naman sa inyo? Ngayon mo sasabihin sa akin ang tungkol sa kapakanan ni Maya? Naglakad ako patungo sa labas, bitbit ang aking anak na tila isang mahalagang kayamanan. Sa bawat hakbang ko sa pasilyong dati ay kinatatakutan ko. Naramdaman ko ang paglaya ng aking kaluluwa. Ang bawat larawang nakasabit sa dingding na nagpapakita ng kanilang huwad na kaligayahan ay dahan-dahang tinatanggal ng mga tauhan ng korte. Iniiwan ang mga bakas ng alikabok at kawalan. Mula sa araw na ito, Anton, Doña Imelda, ang pangalang Del Fierro ay magiging simbolo na lamang ng isang malaking pagkakamali. Wika ko nang hindi nililingon ang mga ito. Mayroon kayong 1 oras para lisanin ang bakurang ito. Pagkatapos niyan, ituturing na kayong mga trespasser. Isinakay ko si Maya sa loob ng aking sasakyan. Ang lamig ng air conditioner ay tila isang malambot na kumot na bumalot sa amin. Hinuhugasan ang malapot na init at amoy ng dumi sa labas. Pagkasara ng pinto, ang katahimikan sa loob ay naging isang banal na santuaryo. Tinitigan ko ang aking anak na ngayon ay dahan-dahan nang kumakalma ang paghinga habang nakasandal sa aking braso. Nakahinga ako ng malalim, ngunit ang aking dibdib ay tila may nakabara pa ring tinik. Ang tagumpay ay lasang abo sa aking dila. Nakuha ko na ang bahay, ang kumpanya, at ang aking anak. Ngunit bakit tila may kulang pa rin? Bakit tila ang bawat hibla ng aking pagkatao ay naghahanap pa rin ng isang bagay na hindi nabibili ng pera o na ibabalik ng kapangyarihan? Habang ang aking sasakyan ay dahan-dahang lumalayo sa gate ng mansyon, nakita ko sa side mirror ang figura ni Doña Imelda na nakasalampak sa damuhan, habang si Anton ay nakatayo lang sa kanyang tabi, tila 2 aninong pinalayas ng liwanag. Ang gate ay tuluyan ng isinara, at ang mabigat na tunog ng bakal na naglalapat ay tila isang huling tuldok sa isang mahabang kabanata ng pagdurusa. "Tita Alana," bulong ni Maya habang nakatingin siya sa akin nang may pag-aalinlangan. "Saan po tayo pupunta? Hindi na po ba tayo babalik sa bahay ni Lola?" Ngumiti ako sa kanya, isang ngiting totoo at puno ng pag-asa. "Pupunta tayo sa isang lugar kung saan wala nang mananakit sa iyo, Maya. Isang lugar na puno ng bulaklak at laging masaya. At doon, maghihintay tayo kay nanay." Isang katanungan ang pumasok sa aking isipan habang pinapanood ko ang paglalaho ng mansyon sa abot-tanaw. Kaya ko bang panindigan ang kasinungalingang ito kay Maya? Hanggang kailan ko kayang itago ang katotohanan na ang babaeng yakap niya ngayon ay ang mismong nanay na inaakala niyang nawala na? At paano kung isang araw, matuklasan niya na ang kanyang nanay ay naging isang halimaw para lamang mabawi siya? Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang mabigat na hakbang patungo sa isang kinabukasan na hindi ko pa rin tiyak kung paano haharapin. Ang digmaan ay tapos na, ngunit ang tunay na laban para sa puso ng aking anak ay nagsisimula pa lamang. Hindi mo ba ako nakikilala, Anton? O baka naman masyado nang mabilis na nabura sa isip mo ang mukha ng babaeng binuwis ang lahat para sa'yo, hanggang sa wala na siyang itinira para sa sarili niya? Ang boses ko ay hindi sumisigaw, ngunit ang bawat pantig ay tila isang matalim na aspil na itinutusok sa katahimikan ng aking opisina. Nakatayo si Anton sa harap ng aking mesa. Ang kanyang mga balikat ay nakalaylay at ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel. Sa tabi niya, si Doña Imelda ay pilit na kumakapit sa sandalan ng silya
Ang kanyang mga labi ay nanginginig at ang kanyang mga mata ay puno ng hindi maipaliwanag na takot. Dahan-dahan kong inalis ang aking suot na mamahaling salamin. Tumingin ako ng diretso sa kanila, hindi bilang si Alana Varez na isang bilyonaryang investor, kundi bilang ang babaeng pinatulog nila sa malamig na semento ng mental hospital. Hinayaan ko ang katahimikan na maging isang mabigat na kumot na sumasakal sa kanila. Sa bawat segundong lumilipas, nakikita ko ang dahan-dahang pagbabago sa ekspresyon ni Anton mula sa kalituhan patungo sa isang nakapanlulumong pagkilala. Elena? Ang pagbanggit niya sa aking pangalan ay tila isang maruming hangin na lumabas sa kanyang bibig. Hindi, hindi maaari. Patay na si Elena. Nakita namin ang mga ulat, ang sunog, ang singsing. Tumayo ako mula sa aking silya. Ang bawat galaw ko ay kasing ingat ng isang mananalunod na dahan-dahang umaahon. Lumapit ako sa kanila hanggang sa maramdaman ko ang init ng kanilang desperasyon. Itinaas ko ang aking mga kamay. Ang mga kamay na ngayon ay makinis na. Ngunit alam ko na sa ilalim ng balat na ito ay nananatili ang mga alaala ng bawat sugat at kalyo. Ang singsing na iniwan ko sa daliri ng ibang tao para lamang makatakas sa impyernong ginawa niyo? Wika ko ng may mapait na ngiti. Sabi mo noon, Anton, nakakasawa ang mukha ko. Sabi mo, ang mga kamay ko ay parang papel na diliha, magaspang at nakakadiri tuwing hahawakan ka. Ngayong ang mga kamay na ito ang humahawak sa leeg ng inyong kumpanya at ng inyong kinabukasan. Magaspang pa rin ba ang pakiramdam? Napahagulol si Doña Imelda. Isang tunog na puno ng pagsisisi na huli na para dinggin. Patawarin mo kami, Elena. Hindi namin sinasadya. Ang kumpanya lang ang iniisip namin. Ang kumpanya! Mabilis kong putol sa kanyang mga salita. Ibinenta niyo ang kaluluwa niyo para sa isang gusaling gawa sa semento at bakal. Ipinagpalit niyo ang ina ng inyong apo para sa mga shares at posisyon. At ang pinakamasakit, kinuha niyo si Maya. Tinuruan niyo siyang kalimutan ako. Tinuruan niyo siyang matakot sa sarili niyang ina. Naramdaman ko ang panunuyo ng aking lalamunan. Ang bawat salita ay tila isang piraso ng bubog na iniluluwa ko. Ang galit na itinago ko sa loob ng 3 taon ay tila isang malaking alon na dahan-dahang lumulubog sa aking buong pagkatao. Tumingin ako kay Anton, na ngayon ay nakaluhod na sa aking harapan, tinitingnan ang aking mga sapatos na parang doon nakasalalay ang kanyang kaligtasan. Elena, please, I loved you once. Pagsamo ni Anton, ang kanyang boses ay garalgal at puno ng huwad na emosyon. You never loved me, Anton. You loved the comfort I gave you. You loved the sacrifice I offered on a silver platter. Sagot ko habang dahan-dahan akong tumatalikod sa kanya. Ang Alana Varez na kaharap niyo ngayon ay binuo mula sa abo ng babaeng pinatay niyo. Wala na si Elena na marunong magpatawad. Ang natitira na lang dito ay ang katarungang matagal niyo nang dapat hinarap. Inabot ko ang telepono sa aking lamesa. Security, pakilabas ang 2 taong ito at tawagan ang mga awtoridad. Iabot niyo ang folder na may label na Evidence 2021. Ang bawat pirma ni Anton sa mga peking medical certificates at ang pagnanakaw ng pondo mula sa Varez Estate ay naroroon. Ang ingay ng pag-iyak ni Doña Imelda at ang mga pagsamo ni Anton ay dahan-dahang lumayo habang kinakaladkad sila ng aking mga tauhan palabas ng silid. Ang bawat yabag ng kanilang mga paa sa pasilyo ay tila mga huling nota ng isang malungkot na awit na sa wakas ay natapos na. Nang muling bumalik ang katahimikan sa aking opisina, naupo ako sa sahig, sa gitna ng marangyang carpet na kasing lambot ng ulap. Ipinatong ko ang aking ulo sa aking mga tuhod at huminga ng malalim. Ang bay ay nasara na. Ang mga kaaway ay nagdudusa na.
Ngunit bakit tila ang katahimikan ay mas nakakabingi ngayon kaysa noong nasa loob ako ng puting silid ng ospital? Hinawakan ko ang aking dibdib, kung saan nararamdaman ko pa rin ang mabilis na tibok ng aking puso. Ang paghihiganti ay tila isang gamot na nakakagaling sa simula, ngunit nagiiwan ng isang malaking butas sa iyong kaluluwa pagkatapos. Ganito na ba talaga ang katapusan? Ang makita silang hila-hila ng mga pulis habang ako ay nakaupo sa aking trono ng tagumpay? Paano ko haharapin si Maya bukas? Paano ko sasabihin sa kanya na ang kanyang nanay ay muling nabuhay, ngunit ang puso nito ay kasing malamig na ng yelo? Isang katanungan ang nagpaulit-ulit sa aking isipan habang pinapanood ko ang unti-unting pagdidilim ng langit sa labas ng bintana. Sa huli, sino ba talaga ang tunay na nanalo? Ang babaeng nakakuha ng katarungan o ang pamilyang nawala na ang lahat? Ngunit naging dahilan ng pagkawala ng aking sariling kabutihan. Tapos na, Anton. Ang bawat kasunod na pahina ng buhay mo ay isusulat na sa loob ng malamig na rehas, kung saan ang tanging maririnig mo ay ang alingaw-ngaw ng sarili mong mga pagkakamali. Nakatayo ako sa kabila ng makapal na salamin ng visitation room. Ang dating makisig at mabangong Anton Del Fierro ay wala na. Ang kaharap ko ngayon ay isang lalaking may malalalim na bilog sa ilalim ng mga mata, suot ang kulay kahel na unipormeng sumisimbolo sa kanyang pagbagsak. Ang bawat paghinga niya ay tila isang hirap na pagsisikap at ang kanyang mga kamay na dati ay mabilis pumirma sa mga dokumentong nagnanakaw sa akin, ngayon ay nanginginig habang nakapatong sa lamesa. Wala na ang galit sa aking dibdib. Ang tanging natitira ay isang malalim at tuyong pagkapagod. Pinanood ko siyang dahan-dahang itaas ang kanyang tingin sa akin. Ang mga mata niyang dati ay puno ng yabang. Ngayon ay puno na lamang ng pagsamo at takot. Elena, pakiusap, ilabas mo ako rito. Bulong niya sa intercom. Ang kanyang boses ay tila isang gasgas na plaka. Gagawin ko ang lahat. Ibibigay ko ang lahat ng impormasyon laban kay Mama. Siya naman ang utak ng lahat, hindi ba? Siya ang nag-utos na ipakulong ka. Sumunod lang ako. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Hanggang sa huli, ang lalaking minahal ko ay isa pa ring duwag na handang isakripisyo ang sariling ina para lamang sa kanyang kaligtasan. Iyon ang pagkakaiba nating dalawa, Anton. Noong ako ang nasa posisyon mo, ang iniisip ko ay kung paano kayo mapoprotektahan. Pero ikaw, ang tanging mahal mo ay ang sarili mong balat. Iniwan ko siyang nagsisigaw sa likod ng salamin. Ang kanyang mga kamao ay humahampas sa matigas na harang nang walang tunog na nakakalabas sa aking panig. Ang bawat hakbang ko palabas ng presinto ay tila isang pagtanggal ng mabigat na kadena sa aking mga paa. Ang hangin sa labas ay amoy ulan at kalayaan. Isang kalayaang hindi ko inakalang masisilayan ko pa. Dumaan ako sa isang pampublikong ospital bago umuwi. Sa isang maliit at siksik na ward, nakita ko si Doña Imelda. Wala na ang kanyang mga mamahaling alahas at ang kanyang mapagmataas na tindig. Nakahiga siya sa isang manipis na kama, ang kanyang katawan ay tila lumiit at naging kasing rupok ng tuyong dahon pagkatapos ng isang matinding stroke. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kisame, walang buhay, at tila nakakulong sa loob ng sarili niyang katawan. Hindi ako lumapit. Tumayo lang ako sa may pintuan, pinagmamasdan ang reyna na nawalan ng kaharian. Ang karma ay hindi laging dumarating na may kasamang malakas na pagsabog. Minsan, ito ay dumarating sa anyo ng katahimikan at ang katotohanang wala ni isang tao ang nakatayo sa tabi mo sa oras ng iyong paghihirap. Nang makauwi ako sa bagong bahay na binili ko para sa amin ni Maya, isang bahay na malayo sa alaala ng mga Del Fierro, nakita ko ang aking anak na nagdidilig ng mga halaman sa hardin. Ang kanyang mga tawa
ay tila mga kampanilya na nagpapatigil sa bawat masamang alaala sa aking isipan. Dahan-dahan siyang tumakbo patungo sa akin at yumakap sa aking binti. "Tita Alana, tingnan mo, namukadkad na ang mga rosas." Masayang sigaw ni Maya. Lumuhod ako at hinawakan ang kanyang mga pisngi. Ang init ng kanyang balat ang nagpaalala sa akin na tapos na ang taglamig sa aking buhay. "Maya, may gusto sana akong sabihin sa'yo." Wika ko, ang boses ko ay puno ng kaba at pag-asa. "Ano po iyon?" Tanong niya. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa kuryosidad. "Simula sa araw na ito, maaari mo na akong tawaging Nanay." Bulong ko habang ang aking mga luha ay dahan-dahang dumadaloy. Hindi na ako aalis. Hinding-hindi ka na muling iiwan ni Nanay. Napatigil ang bata. Tinitigan niya ako ng matagal. Tila ba dahan-dahang bumabalik sa kanyang isipan ang bawat haplos, bawat awit at bawat amoy na matagal na niyang pilit na kinakalimutan. Pagkatapos, ang kanyang maliit na mukha ay nagliwanag sa isang nangiting, tila tumunaw sa lahat ng yelo sa aking kaluluwa. "Nanay?" Muling pag-uulit ni Maya, ang kanyang boses ay tila isang banal na himig. "Nanay ko, alam ko po, alam ko pong ikaw yan." Hinakap ko siya ng mahigpit. Ang aming mga puso ay tumitibok ng sabay sa gitna ng katahimikan ng hapon. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang tunay na katarungan. Hindi ito nanggaling sa pagkakakulong ni Anton o sa paghihirap ni Doña Imelda. Nanggaling ito sa pagbabalik ng aking karapatan na maging isang ina. Ang landas ng paghilom ay mahaba at puno pa rin ng mga bakas ng sakit. Ngunit habang nakayakap ako sa aking anak, alam kong ang bawat sugat ay dahan-dahan nang nagiging peklat. Isang paalala na ako ay lumaban, ako ay nagtagumpay, at ako ay muling nabuhay. Ngunit sa likod ng aking kaligayahan, may isang anino pa rin ng pag-aalinlangan. Sapat na ba ang paghingi ng tawad sa sarili para tuluyang makalimutan ang mga dilim na dinaanan? At paano ko itatago kay Maya ang katotohanan tungkol sa kung paano ko binawi ang aming buhay nang hindi nadudumihan ang kanyang inosenteng paningin? Ang dapit hapon ay dahan-dahang bumabalot sa paligid, kulay ginto at lila, tila isang pangako na ang bukas ay darating na may kasamang bagong liwanag. Ang paglubog ng araw sa dalampasigan ng Boracay ay hindi natanda ng paparating na kadiliman para sa akin. Sa halip, ang bawat bahid ng kulay rosas at lila sa langit ay tila isang malaking canvas na nagpapahayag na ang bawat matinding bagyo ay may katapat na payapang dapit hapon. Nakaupo ako sa maputing buhangin, dinaramdam ang malumanay na haplos ng hangin na may amoy ng asin at kalayaan. Ang tunog ng maliliit na alon na dahan-dahang humahalik sa pampang ay tila isang oyayin na nagpapatulog sa lahat ng mga multo ng aking nakaraan. Sa di kalayuan, nakikita ko si Maya na masayang nakikipaglaro sa aming aso. Ang kanyang mga tawa ay mas malakas pa kaysa sa huni ng mga ibon, at ang bawat takbo niya ay puno ng sigla na dati ay ninakaw ng takot. Wala na ang mga pasa sa kanyang braso at ang kanyang mga mata ay hindi na naghahanap ng nanay na wala roon. Dahil ngayon, sa bawat lilingon siya, narito ako. Hindi na ako aalis. Nabalitaan ko mula kay Dante na ang hatol kay Anton ay pinal na. 15 taon ng katahimikan at pagsisisi sa loob ng rehas. Ang huling balita ko ay wala ni isang tao ang bumibisita sa kanya. Maging ang kanyang mga dating kaibigan ay kinalimutan na ang kanyang pangalan. Si Doña Imelda naman ay nananatili sa isang pasilidad para sa mga matatanda, isang anino na lamang na nakatitig sa bintana, naghihintay sa isang yaman na hindi na kailanman babalik. Ang kanilang pagbagsak ay hindi ko na ipinagdiriwang ng may galit. Sa halip, ang nararamdaman ko ay isang malalim na katahimikan. Ang katarungan ay hindi laging matamis, ngunit ito ay kailangan upang ang sugat ay tuluyang matuyo
at maghihilom. Nanay, look, I found a beautiful shell. Masayang sigaw ni Maya habang tumatakbo patungo sa akin. Ipinakita niya ang isang makinis at nagniningning na kabibi na tila ba isang munting kayamanan mula sa kailaliman ng dagat. Kinuha ko ang kabibi at pinagmasdan ang bawat kurba nito. It's beautiful, Maya. Parang ikaw. Kahit dumaan sa malalakas na alon, nananatiling buo at kumikinang. Nanay, will we stay here forever? Tanong niya habang sumisiksik sa aking bisig. Dito man o sa ibang lugar, basta magkasama tayo, iyon ang ating tahanan. Sagot ko habang hinahalikan ang kanyang noo. Wala nang kukuha sa'yo sa akin at wala nang mananakit sa atin. Napatingin ako sa malayo kung saan ang dagat at langit ay tila naglalapat sa isang linya ng kawalang hanggan. Naisip ko ang babaeng si Elena na umiyak sa sahig ng mental hospital at ang babaeng si Alana na lumaban sa mundo ng mga lobo. Sila ay bahagi na lamang ng isang mahabang kwento na natapos na. Ang babaeng narito ngayon ay hindi na biktima at hindi na rin isang tagapaghiganti. Ako ay isang ina na muling nahanap ang kanyang sarili. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kakalimutan ko ang lahat ng sakit. Ito ay ang pagtanggap na ang mga sugat na yon ay bahagi na ng aking kasaysayan, ngunit hindi na sila ang nagdidikta ng aking kinabukasan. Ang tunay na tagumpay ay hindi ang makita ang pagbagsak ng iyong kaaway, kundi ang makita ang pagbangon ng iyong sariling kaluluwa mula sa abo ng kawalan. Sa bawat paghampas ng alon sa aking mga paa, naramdaman ko ang huling bakas ng puot na dahan-dahang tinatangay ng tubig palayo sa akin. Ang bawat sentimetro ng aking pagkatao ay puno na ngayon ng pasasalamat. Salamat sa sakit dahil itinuro nito sa akin ang aking lakas. Salamat sa dilim dahil itinuro nito sa akin kung paano pahalagahan ang liwanag. At salamat sa pag-ibig dahil ito ang naging tanging dahilan upang ako ay muling mabuhay. Habang dahan-dahang nilalamon ng gabi ang abot tanaw, tumayo kami ni Maya at magkahawak kamay na naglakad patungo sa aming bahay. Ang aming mga anino sa buhangin ay tila iisang figura na lamang, matatag at hindi na muling matitibag. Ang bukas ay hindi na isang banta, kundi isang pangako ng mga bagong alaala na puno ng tawa, yakap at kapayapaan. Dahil sa huli, ang pag-ibig ng isang ina ay mas malakas kaysa sa anumang kasakiman at ang katotohanan ay laging makakahanap ng paraan upang sumikat kahit gaano pa ito pilit na ibaon sa dilim. Ang aking pangalan ay Elena at sa wakas, ako ay malaya na.